O sa mga hindi pa po nakakaalam, putya ang tindi po niyan, yung zero budget, sinero budget niyo yung ano, yung PhilHealth. Speaking of PhilHealth, alam niyo PhilHealth kayo napakahirap niyong ipagtanggol, 'no? Gustong-gusto namin na hindi yung pamunuan, hindi yung PhilHealth mismo, Gustong-gusto namin na magkaroon kayo ng budget sa national. Pero kayo parang okey lang, eh. Hindi niyo ba napuna? Parang okey lang. Eto malupit, sabi ni BBM mismo. Ano yung sinabi ni BBM sa bakit daw hindi? Tignan niyo 'to, bakit hindi nila bibigyan ng budget yung PhilHealth? The reason why we do not want to subsidize PhilHealth is because the subsidy will just sit in its bank account and won't be used. Eto po, presidente ka, okay lang kung nagsabi niyan yung DBM, 'di ba? Halimbawa si Pangandaman ba yung DBM? Halimbawa si Pangandaman yung nagsabi niyan. The reason kaya hindi namin gustong bigyan 'tong PhilHealth kasi nilalagay lang nila sa bangko, eh. Hindi po nila binibigay dito sa mga benepisyaryo, sa mga miyembro. Okay lang po 'yun, pero president ka ng Pilipinas, eh. Ina-allow mo yung PhilHealth na hindi gamitin? Bakit ina-allow mo yung PhilHealth na hindi gamitin? Ngayon natuklasan mo na. Bakit hindi mo utusan? Mr. President, under nyo po yung PhilHealth. Hindi po yan separate na constitutional commission na hindi nyo pwedeng diktahan. Directly under nyo yung PhilHealth through DOH. Pwede nyo sabihin, gastusin. DOH, utusan mo yung PhilHealth. Ayan po yung pagpapakita ng sinasabi namin na ano kayo bilang presidente? O ikalawa, bakit nariyan pa yung PhilHealth head? Ang dami na pong issues. Pinoproblema nyo pala na hindi nila kayang gastusin yung pera nila para sa mga miyembro. Bakit hindi nyo pa rin tinatanggal yung pinuno ng PhilHealth? Naknan tinapay, oh. Ano yan? Magsasaper lang tayo ng magsasaper? Nangihinayang ako. Ang dami pong nami-miss ng Pilipinas. Alam niyo po ngayon, ngayong 2024 o nag-start pa 2023, yung tinatawag po na revenge tourism, grabe po ang mga turista ngayon. Gala sila sa buong mundo. Puwera sa Pilipinas. Tayo lang po yata yung tourism country na bumababa ang turista. At hindi natin pinag-uusapan yan. Ayuda, 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 araw-araw. Ayuda, ayuda, ayuda. Wala tayong proyekto. Utang tayo para makapagbigay ng ayuda. Saan tayo, ano ibebenta natin para makapagbigay ng ayuda? Ano? Grabe po. Grabe yung project natin. Nakasentro lahat sa ayuda. Nakasentro sila sa Duterte. Maya't maya may investigasyon. Tapos na tong Quadcom kay Tatay Digong, kay Pulong naman. Si Pulong naman, kakaiba naman ang mga sinasabi ni Martin ngayon, no? Okay. Eto dito tayo na Mr. President, panay ang ano nyo ngayon, panay ang dakdak nyo sa media, no? Alam namin yan dahil alam ninyo na nag-react kan lahat, zero budget,
bawas sa education. Talagang kahit yung mga kakamping yung Dilawan, kakamping, at saka yung mga Makabayan Black, talagang nag-react po sa uri ng budget na 'to, 'no. Kitang-kita po na hindi niyo kayang kontrolin yung, pinsan ninyo. Kitang-kita po na totoo yung sinabi ni VP Sara na kontrolado ng pinsan niyo yung budget ng Pilipinas. Tapos ngayon, dahil naipasa na po, wala kayong kontrol, eh. Hinahayaan niyo lang yung pinsan, 'di ba? Ibibito niyo lang, pero the damage has been done. Ang pagdating po kasi sa presidente niyan, veto na lang 'yan, eh. Hindi po puwedeng sabihin ng presidente na magdagdag kayo ng budget ng education. Wala po siyang power na 'yon. Ang meron lang pong power ang presidente, veto powers, 'no? 'Yan po 'yun, eh. Hindi po sinusunod ng pinsan ninyo yung mga gusto ninyong mangyari. Lahat po 'yan, budget niyo 'yan, eh. Kinakaltasan ng pinsan niyo yung AFP modernization, hindi lang po education, kaya lang kasi ang sakit sa education, eh. Sabi kayo ng sabi, kulelat tayo sa education. Kanino nila sinisisi? Kay Sara Duterte na naman. DepEd Secretary si Sara Duterte, 2 taon lang po. Matagal na po tayong bagsak sa education. Ganyan po katindi ang mga yan. Gusto nilang isisi lahat sa Duterte. Lahat pala isisisi nyo lang. Dapat hindi na kayo nagsitakbo. Kayong mga nakaupo sa gobyerno, wala akong nakita nung panahon ni Duterte na sinisi niya si Pinoy. May problema, lulutasin ni Duterte. May problema sa droga, mag-war on drugs. May problema sa criminality, mag-war on drugs. May ugnayan yun, eh. Problemahin mo yung yan, susunod na yung criminality. Ang daming proyekto pantumbas sa problema. Dito may problema, Duterte yan, eh. Mayroong na-traffic, natandaan nyo may concert yung Coldplay. Yung Coldplay mismo ang na-traffic. Umaangal sa concert nila. Grabe traffic dito, sabi ng Coldplay. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong traffic. Ang di nila naisip, kaya nagka-traffic dahil sa inyo. Papunta lahat ng papunta lahat ng Philippine Arena, eh. Nakadagdag yun, eh. Pero anyways, ano sabi ng mga yan? Hindi ba sabi ni Digong, mawawala na raw yung traffic? Hindi pala nawala yung traffic. Kasalanan ni Digong yan. Puta, wala pala kayong balak gawin. Wala kayong balak lutasin. Isisi lahat kay Duterte. Hindi raw mababawasan ng serbisyo ng PhilHealth sa kanyang zero budget o zero subsidy. Pagbigyan na natin yung mga nauto ni Jam Magno. Zero subsidy, hindi raw po mababawasan yung serbisyo ng PhilHealth. Kung marami pong pera yung PhilHealth, ayaw po namin wag lang mabawasan. Ang gusto namin, madagdagan yung serbisyo namin. Hindi lang po benepisyo sa PhilHealth ang gusto namin. Sana po yung modernization ng AFP, hindi nyo pinakaltasan sa pinsan nyo. Sana po yung dinagdag ng Senado na PhilBox at saka Pag-asa, biruin nyo, angal tayo ng angal. Walang kapag-apag-asa ang Pag-asa. Ginawa ng paraan, naglagay ng mga pambili ng para mag-modernize yung pagbabasa natin ng dating ng bagyo. Kinaltas po. Nilagay lahat sa ayuda. Lahat po nilalagay sa ayuda, Mr. President. Yan yung problema. Ito po na example na yung ayuda, imbes na makatulong sa pagpapaunlad ng bansa, sa gabal pa. Imagine niyo, ilang pong estudyante ng kolehiyo ang hindi makakapag-enroll dahil binawasan ninyo yung free tuition fee, yung free college education. Binawasan ninyo yung pondo sa college education.
yung gobyernong ito, imbes na makatulong kayo sa mga namimigay kayo ng ayuda, 'di ba? Panay kayo ayuda. Imbes po nakakatulong, nagiging pabigat kayo, eh. Kawawa po yung State University, magkakaltas po sila ng mga enrollees kasi binawasan yung budget, eh.